Magandang hapon po. Ako po si Jukri. Magbabasa ng aking ika-anim na tarot card reading. Ang ating pong napili na card sa araw na to ay buksan po natin. Ten of Swords. Ten of Swords po ang ating napili sa araw na to. Ito pong card na to ay simbolo ng mga naghihirap na mga Pilipino. Ang card po ito ay sinasabi na ngayong taong 2025, kunti na lamang po ang maiiwan na naghihirap sa Pilipinas. Karamihan po sa mga naghihirap sa ngayon ay sila po ay matatapos ang kanilang paghihirap ngayong 2025. So gaganda na po ang buhay nila ngayong 2025. Ang card pong ito ay masasabing ang pinagdaanan na kahirapan ng mga Pilipino. So ito po ay card para sa kanila, katong karamihan sa atin na naghihirap ng mga Pilipino. At dito po ay nababantayan tayo ng isang ibon. Hindi ko po siya mawari kung anong klaseng ibon siya, para pong kuwago kasi mukhang malaki naman ang mata. So hindi po siya yung, posibleng hindi po siya yung vulture na tinatawag. So ito pong kuwago ay simbolo ng malalim na pag-aaral, pananaliksik, bagamat siya ay tinatawag na panggabing hayop o panggabing ibon. Sa gabi po siya ay gising, kaya itong card pong ito ay madilim ang kapaligiran. Subalit mayroon pong inihintay na magandang bukas kasi mayroon pong liwanag sa bandang malayo. So siguro po ay yan ay papunta na sa pagliwanag, sapagkat ang ibig pong sabihin ng card nito ay matatapos na ang mga paghihirap ng Pilipino. So marami po sa atin ang dumaan sa kahirapan. At talaga po naman masasabi nating napakahirap talaga ng buhay. At nang hirap-hirap din gumawa ng kabuhayan. So mga kapirahan po ng mga Pilipino, bagamat ang ating pong gobyerno ay tumutulong sa mga mahihirap, ay hindi po sapat. Kulang ang mga ayuda, mga akap na yan, kulang ang mga binibigay sa mga Pilipino. Ito, ang mga kapirahan sana yan ay magamit ng mga tunay na naghihirap ng mga Pilipino. Nakukulangan po ng tulong sa mga ito. Bagamat ito pong taong ito ay ang magiging resulta sa kabuhayan nila at sa mga buhay nila ay maganda na, sapagkat ang umaga na pag-asa ay parating na. So, ang 10 of Swords po, yan po ang katapusan ng paghihirap ng mga Pilipino. At ang ating pong may kahoy po tayong malaki. Subalit, wala po siyang mga dahon. Puro sanga lang po. Yan ay ibig sabihin ay talagang napakahirap na dinaanan kahit ang mga kahoy ay walang kabuhay-buhay. So, ang buhay lang po dyan na masasabi nating malaya pa na nakakalipad ay ang ibon na yan. Subalit, ang ibon na yan ay watcher. Siya po ay talagang nagbabantay, naghihintay na makabangon ang ating Pilipino, ang ating mga naghihirap na mga Pilipino, katulad ko, katulad natin, katulad ng mga mabababang estado ng ating lipunan, ng ating society. Okay. Meron pong mga halaman sa malayo na naghihirap ding magkaroon ng dahon. Talaga pong ang lugar na ito ay isang napakahirap na lugar. Sa bandang malayo po ay parang makikita natin na may mga bangka at sa kalayuan ng bundok. So may dagat po ako nakikita. So ang dagat pong yan ay mayroong liwanag na doon sa bandang malayo. So ibig sabihin ay binibigyan tayo ng pag-asa.
ng Panginoon natin para sa kabuhayan. Andun po sa malayo ang kabuhayan ng mga Pilipino. Ang mga pangingisda ay isa yan na dapat tutukan ng ating gobyerno para ang mga Pilipino ay maging malaya na makapangisda at maayos na ang kanilang panghanap buhay. So ang card pong ito ay nagsasabi na unang-unang mabibigyan ng 2025 ay ang mga mangingisda. Hintayin po natin mangyari yan ngayong taon na to na mga mangingisda natin ay maging maayos na ang kanilang mga buhay. Maganda naman po ang hinaharap ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pangingisda. So, ang pangalawa po ay ang pagiging magsasaka. So, dapat po ay tulungan natin ang mga magsasaka. Kasi tingnan nyo naman po talagang hirap na hirap ang kanilang mga produkto. Ang mga puno nila ay halos mamatay na. Ang kanilang mga maliliit na halaman ay talagang tuyot at hindi talaga mamumunga. Yan po ay pagtuunan sana ng pansin nating gobyerno ang mga naghihirap na magsasaka po natin. Ang anim na 10 of swords. So 6 swords. Ang 6 pong swords na sinasabi na mawawala. Yung mga 6 na problema na yan ay mawawala na sa paghihirap ng ating mga kapwa Pilipino. So nauna na po nabanggit ay ang pangingisda. Ang pangalawa po ay tinatawag nating mga magtatanim. Ang pangatlo po dyan ay ang tinatawag natin na mga factory labor. So sila po ang mabibigyan ngayong darating na taon, itong 2025 po. Ang mga labor natin ay siguradong magiging okay na ang kanilang trabaho. Ang ikaapat po nakikita ko ay tungkol sa transportasyon. So magiging maayos na rin po ang transportasyon, mga driver natin at mga may-ari ng sasakyan natin na sila ay mabibigyan ng maayos na pamamalakad sa ating transportasyon. Ang panglima po ay komunikasyon. So ang komunikasyon po ng Pilipinas ay maayos na sa taong ito. At sana po lumakas na ang internet natin. Huling-huli na po tayo sa internet na speed. Sana naman po ang ating mga komunikasyon ay maging maayos ngayong taon na to. So yan po ang nakikita natin. At ang pang-anim na nakikita ko po ay sa mga palengke. So mabibiyaan po ang mga taga-palengke, mga nagtitinda at namimili sa palengke. Ay sigurado po na mabibiyaan ng maayos na pamamalakad ng mga palengke. Sana nga po mabigyan ng tuon ng pansin ang marketing o market na management. So, yung pong mga nagtitinda sa atin, sa mga merkado, sa mga palengke, ay magiging maayos na po ang kanilang pamumuhay at paghanap buhay. At tayo rin po, apektado tayo ng mga sa merkado, sa palengke. Kasi tayo po ang bumibili. Marami po sa atin ang bumibili sa mga palengke. Kaya po yung iba ay sa mall na lang bumibili kasi alam nyo na, napakahirap po talagang pumunta sa palengke. Okay. Ngayon po ay nauso yung tinatawag na order online. Dadami po yan. Dadami ang mga order online. Ang mga prutas, mga gulay po ay yan ay darating na sa inyo by order online. So yung pong mga nasa palengke ay magkakaroon sila ng pagkakataon na ang kanilang produkto ay maibenta nilang maayos sa online. So meron na pong magbebenta ng mga vegetable online. Yan po ay isa sa magiging maayos na resulta ng year 2025. So samahan niyo po ako na ibalita sa ating mga naghihirap na Pilipino na magiging maayos ng buhay nila ngayong 2025. Maraming salamat po. Ito po ulit si Jukri ang sasabi sa inyo ng magandang araw at magandang taon para sa Pilipino. Thank you po ulit. Ito po si Jukri. Bye-bye po. Hanggang bukas po.